Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa mga nagsidalo, lalo-lalo na sa aking mga anak at kanilang mga pamilya. Sa hindi po nakakakilala, ako po si Ronnie Garcia, Kuya Ronnie kung tawagin nila ako. Ako po ay 62 years old na ngayon at may 4 na anak. Lahat po sila ay may mga pamilya na. Kami po ay katulad po ng iba, lumaki rin po sa pamilyang Katoliko. Naturuan ng iba't ibang mga panalangin, naturuan magsimba tuwing linggo at mga iba pa pong sakramento. So sa mga bagay po na ito ay niisip ko ay ako ay ayos ang relasyon sa Panginoon. Ang aking pong istorya ng pagkakilala sa Panginoon o conversion ay hindi naman po superficial o dramatic na katulad ng iba, no? Ako po ay ang pangyayari pong ito ay naganap nung ako po ay nasa college. Mga second year college po ako ron, around 1982, mga ganun po, no? So napakatagal na. So ako po ay naging seeker ng truth. Naghahanap ako ng katotohanan ng Diyos at daan patungo sa Diyos. Kung paano po ito nangyari, tulad po ng isang estudyante nung panahon ng kolehiyo, ay siyempre alam ko po na pressured tayo sa pag-aaral, bukod doon ay mga pinansyal na pangangailangan. Bagamat ang aking father ay nag-work sa Saudi abroad, sila po yung first batch noon ng mga nag-Saudi, ay hindi po nakakapagpadala ng on time. Ang alam nam po natin mga pamilya, meron po tayong andyan po si Judith, no? Lagi nakasubaybay. Ganon din sa aming pag-aaral, may mga bayarin po tayo sa school, mga projects. So napaka-pressure, ano po. Sabi ko, para bang delikado ito, parang tutungo ito sa paghinto ng pag-aaral. At yun na nga po ang nangyari. Patunay dyan yung aking kapatid na si Cheche ay nakapaghinto siya ng isang SEM para mag-giveaway lang sa iba. No? Ako po hindi ako pumayag dahil sabi ko ayoko maghinto. Lalaki ako, magiging punong padre de pamilya ako pagdating ng panahon. Paano nang magiging kabuhayan na ito, no? So nag-working student po ako noon. So ang cycle ko ay ang trabaho ko po ay 10 in the evening, 6 in the morning. Pagdating, matutulog. Pagkatulog, kailangan gumising ka on time, makatulog ka ng sapat. Paggising sa hapon, mag-schooling naman hanggang 9 o'clock in the evening. So napaka-hectic. Meron ka pong isang maantala sa cycle na yun ay magsasuffer ka na po. Much more sa pag-aaral. Paano kang magre-review? Ang hirap. Ang hirap po talaga. So sa kalagitnaan po ng buhay na yan, sabi ko, bakit ganito? Parang wala pa ako sa kalagitnaan ng buhay ko, ay puro sacrifices, puro hardship. Ang hirap. Hanggang sa dumako po ako sa napaisip sa cycle ng buhay. Sabi ko, ganito ba ang buhay ng tao? Pinanganak, naging bata, nagbinata, lumaki, nag-aral, magkakapamilya, magkakaapo, tatanda at mamamatay. Buti kung sa cycle na yon, umabot ka sa dulo. From sunrise to sunset. Mabuti sa iyo kung aabutin mo yon. Merong kalagitnaan pa lang, wala na. Binawian na, no? Napatanong ako, sabi ko, saan kaya tutungo ang mga mamamatay at namatay? Saan sila napupunta? Napaisip ako, totoo bang may Diyos na lumikha? Bakit ganito ang kwento ng buhay, parang walang kabuluhan, walang saysay, mauuwi sa kawalan? So, kung may totoong lumikha, dapat hindi ganito. Sabi ko, dapat merong patutunguhan. Doon ako napaisip na totoo bang may Diyos? Paano ang tamang paniniwala sa Kanya? At paano makararating sa Kanya? Gusto ko po ako yung mapunta sa langit, hindi sa tinatawag na impyerno, ano po. So, ang dating buhay ko, katulad ng pangkaraniwan na nasa atin, ako po noon ay alipin din ang kasalanan.
Tulad ng marami na inaakala natin na okay sila sa Diyos. Katulad ng sinasabi ko kanina, may pananampalataya ko, okay ako sa Diyos. No, yun po ang pagkaalam ko. Pero, ako po ay katulad ng iba, mayabang, nagsisinungaling, marami ding mga naranasan na iba't ibang sabi natin na bisyo, natuto rin akong magsugal, natuto rin akong mangupit ng pera, nagka-cutting class, nag-cheat sa class. So, yung mga yun po naranasan ko, lalo-lalo na yung kayabangan, pagsisinungaling, no? Yun po talaga hindi maitatanggi. No? So, pera pa po din magpa-party-party ako, ganyan. So, alam ko, lahat ng ito ay mali. No? Pero, ang katuwiran ko, hindi naman ako pusakal na katulad ng iba, kriminal. So, ang excuse ko ay, okay siguro ako, okay naman ako sa Diyos. No? Pero, yun na nga, hindi ko alam na, hindi ko na maitatanggi na ito hindi mali sa harapan ng Diyos. So sa gitna ng mga katanungan na yan, providensya ng Diyos na ako'y dinala sa isang campus fellowship sa aming eskwelahan. No? Sa kalagitnaan ng mga tanong na ito ay naghahanap nga po ako ng katotohanan. Na-attract ako sa mga nagkakantahan na ito, nagba-Bible study. Pumasok ako doon at napaupo ako. At habang ako'y nandoon, may lumapit na isang lalaki sa akin. Kilalang tandaan ko pa siya, si Kuya Alfred, na worker ng IBCF. Ang IBCF po ay isang ministry na na-assign sa mga school. Sila po ay Inter-Varsity Christian Fellowship. And I found out, Kuya Rod is also a product of IBCF. So nagka-appear. Pareho pala tayong dumaan sa IBCF. So yun, pagka kumusta niya sa akin, nag-pray kami ni Kuya Alfred, agad ako nagtanong. Inulan siya ng tanong sa akin at napangiti siya. Sandali lang, Brad. Isa-isa lang para maintindihan mo. So yun, nakinig ako sa kanya. Panaliwanag niya sa akin kung ano ang gospel. First time kong na-experience na pinalawanag ang Bible, verse by verse na naintindihan ko. Dahil dati, nahihirapan akong intindihin, napakalalim. So, nung in-explain po sa akin yan, yung gospel, ano ba yung gospel? Ito po yung istorya ng ating Panginoong Hesus, from birth to suffering, death, and resurrection, na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? Na kung ikaw isang makasalanan at mananampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesus na ito sa krus ng Kalbaryo, ay magkakaroon ka daw ng buhay na walang hanggan. So, nung part na yun, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, paano ko makapag-participate dyan? Paano mangyayari na magkakaroon ng kaligtasan? Sabi ko, what is faith? Ano ba yung faith? So, pinaliwanag niya sa akin na kung ano ang kailangan reconciliation na mangyari sa akin sa Panginoon para magkaroon akong relasyon. Ikaw ay makasalanan. Mula pa sa ninuno nating Adan at si Eva, nung sila'y magkasala, pumasok na sa kasalanan at tayong sangkatauhan ay naging recipient nito. Lahat po tayo ay tagapagdala ng kasalanan na ito. So, nung dati may relasyon ng si Adan at si Eva na close fellowship sa Diyos, talagang nandyan. So, yun po, ang kasalvation ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, yun po ang pagkakataon na kami nanalangin at pinaliwanag niya sa akin through prayer with your faith and repentance to the Lord Jesus Christ ay magkakaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon. So yun po, yung mga verses na nangusap po sa akin ay
sa John 14:6, yung tanong ko po na kung paano ang daan, katotohanan at ang buhay, isinagot po ng John 14:6 na sabihin ng Panginoon na kung daan, katotohanan at ang buhay. At yung faith ay sinasabi naman sa Efeso 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili o sa mabuting gawa. Bunga ng inyong kaya walang dapat ipagmalaki ang tao dahil ito hindi nga sa ating mabuting gawa. At sa Galatians 5:22 and 23, sinasabi dito kung patunay kung ikaw ay karoon na ng kaligtasan, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, paghihinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So ito po ay mamanifest o makikita sa ating buhay ng pagbabago. So bilang kabataang Kristiyano ay naging masipag po ako sa mga gawain. No? Sumali po ako sa mga gawain na yan, Bible study, pag-attend ng mga fellowship, na tinutulan po ng aking mga magulang kasi po sila ay mga sagrado katoliko. So, ngunit hindi ko po inalintana yun, nagpatuloy pa rin po ako. At nagsumikap, nanalangin, at sa awa ng Panginoon ay through prayer, at saka yung Bible study na talagang dinala ko sa tahanan namin, eventually po ay nagkaroon po ng pananampalataya ang aking magulang. Nauna po si nanay, at after ni nanay ay nagkaroon din ng sumunod si Cheche, ang kapatid ko, no? Tapos yung aking pong tatay. So we are become church member ng TNC. So yun po ang naging resulta ng patuloy pagsisigasig ko sa pananampalataya sa Panginoon. Nakilala ko rin po ang aking may bahay na hindi po kaiba sa aking pananampalataya na naging si Marina na naging kaagapay ko po. At salamat dahil hindi po kami magkasalungat ng paniniwala. Napakabait, napaka-submissive po ng aking asawa at lagi nakasupport po sa akin. So yun po, no? So kaming lahat ng aking mga pamilya, bukod sa iba ay nagsisimba sa isang TNC Church. Then, nag-join kami sa simbahang lahat ng aking pamilya. Patuloy na sumama sa mga gawain. At naging membro rin po, bago po ako napunta sa Alliance, ay sa TNC, ay naging membro din ako ng church noon, na hindi kaiba sa paniniwala ngayon. Kasi po, nung nag-join ako sa TNC, ay isa po itong tinatawag na charismatic group, no? So, nagkaroon po ng reformation, transition, ito po yung nakatulong ng higit po sa aking paniniwalang Kristiyano, mas malalim na katuruan po, no? Siguro marahil hindi nyo maintindihan sa iba na baguhan pa lang yung pag-aaral ng mas malalim sa salita ng Panginoon. So yun po, ako po ay nagpapasalamat dahil nagbigyan po ako ng oportunidad na biniyaan ng Panginoon na magkaroon ng retirement papunta sa US. Hindi ko po dinasal ito o hiniling sa Panginoon. Biniyayaan po kami na magkaroon po ng retirement, na kunin kami ng aking asawa doon. So, nandun po kami sa estado na kami po ay naghahanap ng local church doon na kapareho ng paniniwala. Nawa ay samahan nyo kami ng misis ko sa panalangin na magkaroon na maipagpatuloy namin ang Christian faith doon sa lugar sa Nevada. Si Pastor ay naging malaking tulong po sa aking spiritual life. Marami po akong tanong, mga gray areas in the Bible, mga katuroang sa Biblia ay
malalalim. Malaking tulong po ang si Pastor sa akin. Tuwing nagtatanong ako ay sinasagot niya po. So yun lang po ang aking storya ng aking salvation. Ang Panginoon po ang bida ng istorya ng buhay ko. Thank you, Kuya Ronnie. No? So naalala natin, college days nung siya ay ma-introduce at maging mananampalataya. Mabanggit ko lang, ang aking biyenan, 83 years old siya nung mamatay, just a week ago. And a few days before her death, sa kanyang deathbed, ay verbally ay pinrofess niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi namin alam kung saan sa punto ng kanyang buhay siya ay naging mananampalataya, but what we now know is siya ay naging mananampalataya at iyon ay kanyang binigkas sa kanyang mga bibig nung siya ay malapit ng kunin ng ating Panginoon at the age of 83 years old. So, ang punto ko lang, some of us might be a believer during our younger years, mid-year, and latter years of our lives. Mas maganda sana, mas mapaglilingkuran natin ang ating Panginoon kung sa kalakasan natin, sa mga pagkakataon na kagaya nito, tayo ay may lakas pa, may ulirat, ay tumugon tayo sa tawag ng pagsisisit pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng may fervor sa ating mga natitirang bahagi ng ating buhay. Of course, iba-iba ang pagtawag sa atin ng Panginoon, and we submit to that. Sa pagkakataon pong ito ay babasahin ko po ang mga talata kung saan hahanguin ng ating pastor ang kanyang pangangaral. Buksan po, kung meron kayong Bible application sa cellphone o meron kayong physical Bible, matatagpuan natin yan sa New Testament o sa Bagong Tipan, sa bandang bungad lamang sa Luke chapter 15. Basahin natin yung verse 1 and 2 and magja-jump tayo sa verses 11 hanggang 24. Okay? Samahan po ninyo ako. Noon ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga Fariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Jump to verse 11. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kaniyang pag-aari. Makaraan ang ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon ay nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya ay nagsimulang mga ilangan. Verse 15. Kaya't pumaraon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya ay matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kaniya, Ama,
nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya ay tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kaniya. Ang ama ay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Finally, on verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Tawagin natin si Pastor Joel para sa pangangaral ng kanyang salita. Salamat, Brother Nel. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Salamat po sa aming mga bisita at mga mahal sa buhay na naanyayahan po sa Gospel Sunday na ito. Ang sermon po ngayong ngayong hapon po ay pinamagatang The Tale of the Two Sons. Ang tala ng dalawang anak na lalaki. Subalit, ang matatapos po natin sa hapong ito ay yung unang anak lang po lamang. Ang Luke chapter 15 po, bilang pinaka-context o background, ito po ay tatlong kwento na sunod-sunod. Kung you have your Bibles, makikita nyo po dyan, this is the parable or the story of the lost sheep from verse 1 to verse 7. Pangalawa, the parable of the lost coin, verse 8 to verse 10. At ito na po, sumunod po yung pangatlo, the parable of the prodigal son. Ito po ang pinaka-popular na tinatawag, no? The parable of the prodigal son. Ang tema po dito po sa chapter 15 ay may kinalaman po sa pagpapakita na ang Diyos po ang unang-unang nag-i-initiate na lumalapit sa tao. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng first move pagdating sa usapin ng kaligtasan. Sapagkat sa kalagayan po ng tao, hindi po siya lalapit by his own. Gaya nga unang mensahe ko kaninang umaga, ang description po ng Biblia patungkol sa tao ay blind by sin, dead in sin, deaf in sin, slave with sin. So ganun po, napaka-negatibo ang kalagayan ng tao sa kanyang spiritual na kalagayan. Hindi po siya lalapit. It takes God to take an initiative. At ito pong mga storyang ito, ang nagbibigay po ng isang halimbawa para patunayan na ang Diyos po ang nag-i-initiate na humanap at iligtas ang tao. Yung pong parable of the lost sheep, yung pong pastol ang humanap dun sa isang tupang naligaw. Iniwan po niya sa kanyang kawan yung 99 upang hanapin ng isang tupang naliligaw. At nung kanya pong mahanap na, nagdiwang po siya. Sabi nga po niya doon sa verse 7, just as I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents over the 99 righteous person who need no repentance. Ganon din po, dun sa pangalawang kwento, yung babae na naghahanap po siya ng kanyang coin na nawala. Nilinis po niya yung bahay at nung matagpuan niya, sabi po dito sa verse 7, tinawag po niya ang kanyang mga kapitbahay at ang sabi dito ay, rejoice with me for I have found the coin that I lost. So I tell you that there is joy before angels for the over one sinner who repents. So dito po sa dalawang storya nito, makikita natin na ang Diyos po ang nag-initiate kung paano nahanap yung tupang nawala at yung coin na nawala. Now, ito pong pangatlong kwento ay may kinalaman po doon sa naunang 1 verse 1 at verse 2. Sabi po sa verse 1, meron daw pong mga tax collector, Luke chapter 15 verse 1 and 2, sabi po doon ay meron daw pong mga maniningil ng buwis at
mga makasalanan na lumalapit kay Jesus upang makinig. Sa verse 2, may mga Pariseo at Iskriba naman daw po nagbubulong-bulungan at nagsasabing, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at kumakain at sumasalo pa sa kanila. At dito po pumasok ang verse 11 hanggang verse 34, na kung saan nagkwento ang Panginoong Jesucristo patungkol sa dalawang magkapatid. So tatlo lamang po ang makikita nating main characters on this particular story. The father, the younger son, and the older son. The father is represented by God the Father himself. The younger son are the people in verse 1. Ito po yung mga tinuturing na mga makasalanan, mga tax collector na sinaluhan ng Panginoong Jesucristo kumain. At yung older son, ito naman po ay tumutukoy sa mga Pariseo sa verse 2. Na next month po, Lord willing, sa verse 25 pa siya magsisimula. So doon po sa makakarinig ngayon at mabitin kayo, you are very much welcome to come back again next month, by the end of next month. Pero hindi lang po yon, lingguli po ang aming imbitasyon, you could come and worship us every Sunday. So nais ko pong ipakita sa inyo ang background. Yung pong ama na tinutukoy dito sa storya is no other than God the Father himself. At yung younger son, ito yung mga tinutukoy ng mga Pariseyong makasalanan. Now, tingnan po natin ang mga bagay sa pangyayari sa kwentong ito. Una, tingnan po natin the reckless and the rebellious son. We will find that in verse 12. Sabi nga po dito sa verse 12, and the younger son came to his father and said, Father, give me the share of my property that is coming to me. Ito po ay isa sa mga kunstubre ng sino mang tao na kinakailangan mo munang maghintay. Bago mo mapasayo ang iyong mana, kinakailangan na hintayin mo muna. Di ba? Bilang respeto at paggalang. Pero dito makikita natin ang pagiging kawalangyaan ng batang ito, ng nakakabatang anak kapatid na ito. Medyo rebelde ito. Parang sinasabi niyang, Dad, Father, I wish you were dead. Kailangan ko na ang aking mana. This is a conduct unbecoming of a son. At kung titingnan po natin, kung paiiralin ang lumang tipan, dapat napatay na itong batang to. Kasi sa lumang tipan, in Leviticus chapter 20 verse 9, sabi doon if anyone curse his father or mother, they should be put to death. He who curses father and mother, his blood is upon him. In fact, yung pong community ay meron ng right para batuhin siya, stone to death dahil sa kanilang paglapastangan at sa hindi paggalang sa kanilang magulang. Kaya nga, ito po isang violation ng ika-5 utos ng Diyos Honor your father and your mother. Ganun din po yung sinasabi sa Ephesians 1:6 verse 1 to 3. Children, obey your parents, for it is in the Lord. Honor your father and mother, for this is a commandment with the promise that it will go well with you as you live in the land. Para po sa ama, na mapakinggan mo sa iyong anak, na hinihingi niya na ng sapilitan ang kanyang mamanahin, ito yung isang parang pumupunit sa puso ng isang ama. Dahil hindi na binibigyang halaga, respeto, pagmamalasakit, at importansya ang ama. The word prodigal, it means reckless. But also, there is another meaning of the word prodigal. In relation to the meaning of the father, it also means extravagant. So dalawa po ang meaning pag sinabing prodigal. If we will apply the word prodigal to the son, it means reckless, rebellious. However, if we are going to apply the meaning of prodigal in relation to the father is extravagant. Bakit po extravagant? Kasi bagamat ito'y isang pangit at masakit para sa kanya, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, pinaraya niya. Ibinigay niya ang kanyang mana. Sabi po dito sa verse 13, not many days later, hindi kalaunan, umalis itong
na kababatang anak. Ang ibig po sabihin dito, ginather niya yung kanyang mga ari-arian, yung properties, and then niliquidate po niya into cash. Not some days later, this son, he had no intention of coming back again. He had no intention to see his father again. He gets all his stuff in his room, in his house, in the barn, and he want to go as far as he could sa kanyang ama. Kaya nga po ang sabi dito ay nagpakalayo-layo siya. Pumunta siya sa far away country. Hindi siya pumunta sa pinakamalapit na lungsod, hindi siya lumipat sa pinakamalapit na bayan o sa pinakamalapit o sa susunod na bansa, hindi. Nagpakalayo-layo siya because ang kanyang intention is talagang hindi niya nababalikan ang kanyang ama. Ayoko na magpasailalim sa paghahari o sa pamamahala ng aking ama. Ayoko na ng house rule sa pamilya. I want to live with my own. I want to be independent. And that's the reason ng kanyang pag-alis. That's the reason ng kanyang pagkuha ng kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang magulang. And what happened next? Verse 13. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang kanyang kayamanan, naglakbay patungo sa malayong lupain at dooy nilustay ang kanyang kabuhayang masayang pamumuhay. This young son squandered his property recklessly, living and spending everything. Bisyo, sugal, alak. In fact, in verse 30, kung babasahin po ninyo, ang sabi ng older brother, inubos nga niya yung ari-arian saan? Sa prostitute. Tingnan niyo yung verse 30. Chapter 15, verse 30. Subalit nang dumating ang anak na ito na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae. Ibig sabihin, hindi lang alak, babae, sugal ang ginawa ng batang ito. And that is the first thing that we can find on the story. The rebellious and the reckless son. But the story doesn't end there. There's the second point. The result of his rebellion. Dahil namuhay siya ng kanyang sarili, far away from the protection and from the advice and influence of his father, verse 14 to 16, we see the second point of the story. The results of his rebellion. Verse 14, ang sabi dito, nang magugol niya ang lahat ng magkaroon ng matinding taggutom sa lupain na yun, at siya'y nagsimulang nangailangan. Matapos niyang ubusin ang lahat ng kanyang kayamanan, he lost his fortune, his inheritance, his money. Verse 15, may dumating na trahedya sa lugar. Pagtuyot. Hindi po ito series ng ilang buwan lamang na kagaya na nangyarasan natin early this year na El Nino, kung hindi ito po isang mahabang panahon ng taggutom. Remember in the time of Joseph in Egypt, 7 years of famine. Sa Africa, na kung saan ay nagkaroon minsan ng relief project ang United Nations para tulungan ang mga iba't ibang tribong nagugutom at namamatay ng gutom sa Africa. Parang ganun po ang pangyayari dito. At dito natin makikita na dahil siya ay napakaraming pera, napakarami niyang kaibigan. Pero nung wala na siyang pera, wala na rin siyang kaibigan. He lost his friends, so-called friends, during the time he had money. Verse 15 and verse 16, ano pong sabi? At pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon, nagpunta sa kanyang bukid upang makakain sa pagkain ng mga baboy. Sa sobrang rock bottom ng kabataang ito, siya ay nalagay sa isang lugar na first time niyang maranasan sa kanyang buhay.
Nung nasa poder siya ng kanyang ama, meron silang utusan. Nung nasa poder siya ng kanyang ama, sagana siya sa lahat ng pagkain. Sagana siya sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Paaral pa siya. Just like kagaya rin sa panahon natin ngayon. May mga ilang kabataan, baka kagaya ni Kuya Ronnie, na self-supporting or working student sapagkat hindi lubos kaya ng magulang. Pero may mga magulang naman na dahil na pag-ipunan nila ang kanilang pagpapamilya, nananamasa ngayon at pinagpapala ang mga anak. Pero paano naman ang mga anak? Minsan abusado. In fact, ang mga kabataan ngayon, your generation right now, you are the most pampered teenagers in all generation. Naging mga kabataan din kami. Pero kung ikukumpara namin yung aming pagiging kabataan in the 80s and in the 90s, ngayon sa inyong kabataan, higit na napakapalad ninyo. Because of the technology, of the gadget that you enjoy, kami tumbang preso at saka shato lang, masaya na kami. Kayo naka-iPad na, reklamador pa eh. Di ba? Noon wala sa amin yung wifi na yan. Wala sa amin yung, ang ano na sa amin noon, slam book. Okay na kami noon sa slam book. Pasahan ng slam book. Hindi na nakikita ng mga, di ba? Slam book kami, masaya na yon. Di ba? Kaya bibili kami ng magazine, yung may songit sa likod. Maghahanap ka ng friends list doon, susulatan mo. Maghihintay ka ng 3 linggo para dumating sa iyo yung sulat. At pag dumating naman, dagsaan din. Kasi gusto rin nilang makipagkaibigan. Hindi kayo makarelate, mga kabataan. But that was during our time. But you has the most pampered generation of all time. Here we see, yung mga bagay na hindi niya dating nararanasan, ngayon naranasan niya. Naranasan niya magtrabaho, naranasan niya kumain ng kaning baboy. And this is a picture of what sin is. Sin will make you miserable. Sin will make you dirty, helpless, and ugly. At ang dahilan kung bakit nasadlak ang kabataang ito sa ganitong kalagayan, bilang isang maliwanag na aplikasyon, una, kinaligtaan niya ang salita ng kanyang ama. The moral law, God's law is the moral compass of humanity. Listen and hear this. Kapag sinabi ng Diyos sa kanyang mga utos, do this, He means when you obey, God is pointing you to the direction of happiness. Mga kabataan, tandaan nyo ito mabuti. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, gawin nyo ito, ang intensyon ng Diyos ay mapabuti kayo. Na ang inyong pagsunod, ang kaduluduluhan ito ay happiness, success. On the other hand, kapag sinabi ng salita ng Diyos, do not do this, God meant that do not go that way because it will definitely bring suffering, destruction in your life. And sad to say, mandadamay pa kayo ng buhay ng may buhay. Imagine niyo kung mahulog kayo sa kasalanan ng sugal. Mga ama ng tahanan dito, mahulog kayo sa kasalanan ng sugal. Hindi lang kayo ang mawawalan ng resources, pati yung resources na dapat sa asawa mo, sa anak mo, and in their future, damay. Kapag nahulog ka sa kasalanan ng sugal. Kapag nahulog ka sa kasalanan ng adultery, pagsisinungaling, ng pagtatakip, masisira ang inyong pamilya. And that is the first lesson that we can find para tayo ay hindi masadlak, maging alipin ng kasalanan. We need to go back to the teaching of the Scripture. We need to uphold the law of God, the 10 Commandments. This is the guiding principle. This is the moral compass. Ito ang ating dapat bantayan. Ano ba ang ating batayan ngayon sa ating moralidad? Yung sinabi ni Vice Ganda noong June 20 about pagpapaliwanag niya sa letter T ng LGBT? O ang sinasabi ng Biblia na nilikha ng Diyos ang
ang sangkatauhan ng bilang isang lalaki at babae. The problem with us right now is we are so much affected and influenced with these people in media and in society rather than the sure word of God, the scripture. Secondly, hindi lamang ang salita ng Diyos ang dapat nating moral compass upang wag tayong masadla kagaya sa kabataang itong sumadsad sa kanyang buhay. But secondly, rebellion will always ruin and waste your life. Kagaya ng kabataang ito, hindi siya pinapalayas. Siya ang pumili na lumabas sa puder ng kanyang magulang. Siya ang pumili na umalis, magbukod, magsarili, maging independent. Sa kanyang pagsuway, paglabas, nasira at dahan-dahang nawasak ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Mga kabataan, nais kong pabatid sa inyo, sin promised pleasure, but later on, it will give you so much pain and anguish. Ulitin ko. Bibigyan ka ng kasarap, ng kasiyahan at sarap ng kasalanan. Subalit kahuli-hulihan, kadulu-duluhan, ito ay magdudulot sa iyo ng matinding hirap at pasakit. Sin will give you enjoyment, but it later will lead you to enslavement and death. Aalipinin ka nito. Sin will lead you into temporary success, but it will lead you to severe suffering. For the Bible says, the wages of sin is death. We can all relate with this young man. We can all relate with this young son. Because the Bible declares, lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid ni isa sa harap ng Diyos. Tayo ay mga parang tupa na kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang takbo. Ginagawa natin ang sa palagay natin kung ano ang tama. Sapagkat hindi natin chinecheck at sinusuri ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bilang moral compass, bilang batayan ng ating moralidad. Dineklara rin ng Diyos, Romans 3:10-12, there is no one righteous in the sight of God. Walang matuwid ni isa. John 3:19, men love darkness rather than light. Kaibigan, kabataan, ito ang espiritual na kondisyon ng bawat isa sa atin. Kahit ang mga tatay at nanay narito, lolo't lola na narito, this is our spiritual condition. Whether we like it or not, whether we admit or not, we are like this young son because our morals are not guided by the Word of God. Nagamit ko na itong illustration last Sunday, but I would like to use it again. 2 weeks ago, in social media, in mainstream media, a 7-year-old boy wanted to have a princess birthday theme in his 7th birthday. Lo and behold, sinuportahan ng magulang. Sana ibalita rin ng social media years later the serious consequences ng pagpapayag ng magulang sa gusto ng kanilang anak. I just wonder, 7 years old pa lang to, pinagbigyan na yung gusto ng bata. Paano pagdating nito ng 12 years old? Papa, gusto ko na mag-asawa. Gusto ko nang asawahin yung... Gusto ko na magsama kami ng boyfriend ko. So, supportahan kaya ng magulang to? Ano pinapakita ng ilustrasyong ito? Maging yung magulang, wala rin sa hulog. Wala rin kasing moral compass ang magulang. Wala rin naggagabay ng salita ng Diyos. Mangmang din kasi ang mga magulang sa salita ng Diyos. How can a blind lead the blind?
And the Bible is so precise. What you sow, you will reap. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang aanihin mo. If you sow sin, you will reap the consequences of that particular sin. Teenagers, you engage in premarital sex, watch out. The consequences would be teenage pregnancy. And that is the truth what we could find in this story. The results of the rebellion. Thirdly, hindi lamang natin makikita rito the rebellion and the recklessness of the son. Hindi lang natin nakikita rito the result of his rebellion. But thirdly, in verse 17 to 20, we see here the repentance and the return. Verse 17, anong sabi rito? Subalit, nang siya'y matauhan. When was the point na siya ay natauhan? Habang siya ay kumakain ng pagkain ng baboy. The moment that he was in this rock bottom, na walang-wala na talaga, sagad na siya. And this is the change of the drama of the story. As we see the young son, he came to himself. Biglang naisip niya yung ama niya. Nung dati, hindi niya nakikita kung gaano kabuti yung ama niya. Hindi niya dati na-appreciate the kindness and the goodness of his father. That his father is a good provider. That his father loves him. He don't appreciate that time. Kaya nag-decide siyang umalis, mag-alsabalutan, kunin ang kanyang kayamanan. Subalit nung siya'y nasadlak sa sobrang kahirapan at pagdurusa, all of the sudden, he came to himself. Naaalala niya ang kabutihan ng kanyang ama. Hindi lang sa kanya. Anong sabi ng talata? Sa kanyang mga alipin, sa kanilang mga servants. Anong sabi niya? How kind his father to his servants, that his father treats his servants, hard servants, with fairness. Pinapasahod ng maayos. Binibigyan ng pagkain, more than enough bread. And this is the 180-degree realization nung lalaki, the younger son. Before he wants to move out immediately from his father's security, before he don't understand the kindness and the patience of his father, but now, he clearly sees. He clearly understands. He clearly appreciates ang kanyang ama. Alam niyo po, ang pagsisisi, hindi po ito pagtangis lamang. Hindi po ito paghingi ng tawad lamang. Meron pong tatlong components ng repentance. First, in verse 17, realization. And he came to himself. Secondly, verse 18, resolution. I will arise and go to my father. Ako'y pupunta't babalik sa aking ama. And the third is recognition. Verse 21, Father, I have sinned. There is the admission of sin. Hindi pa pwedeng ikay hihingi ng tawad na hindi ka umaamin sa kasalanan. At itong tatlong components na ito, ang makikita nating nangyari dito sa younger son. Buo ang kumpleto ang pagsisisi nitong younger son. Alam niyo ba sa impyerno, napakaraming tao sa impyerno na alam nilang makasalanan sila. Hindi nila itatanggi na sila yung makasalanan. At alam nila kung bakit sila nasa impyerno kasi nagmakasalanan sila. Pangalawa, alam din nila na si Kristo ang Diyos na tagapagligtas at si Kristo ay namatay para sa kanilang kasalanan. At sinasabi nilang, darating ang panahon, lalapit din ako dyan. Darating ang panahon, maglalagay din ako ng oras para lumapit kay Kristo. Tatapusin ko muna ang aking pag-aaral. Tatapusin ko muna ang aking negosyo. O palalaguin ko muna ang aking negosyo. O magpapamilya muna ako. Ipagpapaliban ko muna ang paglapit kay Jesus.
hanggang datnan sila ng kanilang kamatayan. Kaya hindi sila nakalapit at nakapagkaroon ng recognition and admission of their sin before the holy and just God. It's too late. They failed to confess before God. They failed to come to Christ and put to faith in Christ. But this young son, he was able to perform the three components of repentance. Realization, resolution, recognition. Verse 21 ang sabi niya, Father, I have sinned. Kaibigan, kabataan, mga magulang, are you aware of your life in relation to God? In relation to God and His Word? Baka kilala mo ang Diyos dahil sa ritual. Baka kilala mo ang Diyos dahil sa orasyon at panalangin. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko't hamon ko sa inyo sa hapong ito, kilala nyo ba ang Diyos? Ang Diyos na tinuturo ng Biblia. Gaano mo siya kakilala? Gaano mo kakilala at alam ang batas ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang ating moral compass. Do you understand your spiritual situation and the eternal consequences that will bring you if you will die in your own sin? Nawa, aalis tayo sa gusaling ito. Gaya ni Robert Robinson. Nabagabag sila. Nabagabag siya for 3 years sa mensaheng narinig niya kay George Whitefield. And that is also my prayer. Na aalis kayo rito, na kumbinsido kayo na kailangan ninyong lumapit kay Kristo. Humingi ng tawad. Magpatira pa sa Kanya upang mapatawad sa inyong mga kasalanan. No amount of sacraments and rituals and ceremony can blot out our sin before the holy and just God. It is only by the blood, the precious blood of Christ on the cross. Fourthly and lastly, hindi lang natin makikita sa kwentong ito the rebellious and reckless son. Hindi lang natin makikita rito the result of his rebellion. Hindi lamang makikita natin the repentance and the return. In verse 20 to 24, this son received and rejoiced. Verse 20 ang sabi, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo at niyakap at hinalagkan siya at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at ang isuot sa kanya. Lagyan nyo ng siksing ang kanyang daliri at sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinakamatabang guya at patayin ninyo. Tayo'y kakain at magdiriwang sapagkat ang anak kong ito ay patay na, muling nabuhay, siya'y nawala at tatagpuan. At sila'y nagsimulang nagdiwang. Ganito po ang mangyayari sa isang makasalanan. When he realized that he has sinned before his Father in heaven, that he had a resolution that I will come and seek for his repentance, that I will admit before his presence that I have sinned, Father. Hindi kayo tataboy ng iyong ama. Hindi tayo pagsusungitan ng Diyos. Bagkos, gaya ng sinasabi sa kwentong ito, bukas ang kanyang palad. Bukas ang kanyang dalawang braso upang ikay yakapin at hagkan muli. Just as this father saw and had compassion, he received him his own. He kissed and embraced him. At hindi siya ibinilang na under probation. O sige, papaano ko muna? Oobserbahan ko muna kung talaga nagbago ka na. Hindi. Ibinalik siya sa kanyang status bilang anak. Binigay ang best robe.
Isinuot sa kanya ang singsing na nagpapatunay na siya'y muling miyembro ng pamilyang ito. Mga kaibigan, Romans 5:8. Dito ka magtatapos. Turn your Bibles in Romans 5:8. Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Nagsugo ang Ama ng kahalili ng kapalit para sa kabayaran ng ating kasalanan. Ang ikalawang persona ng Trinidad. Siya ang umako ng iyong sala at ng aking sala. Gaya ng nakababatang kapatid na ito, you have to recognize, you have to resolute, and you have to make your own senses that you are a sinner. Lumapit ka sa Kanya na may pagsisisit pananampalataya upang matulad ka sa anak na ito na naging rebelde, pasaway, subalit may kapatawaran sa paanan ng krus ni Kristo. Tayo manalangin. O Banal na Espiritu, dalangin po namin na mangusap ka sa mga kaluluwang nakapakinig ng iyong mga salita. Ikaw ang tumawag sa kanila sa pagsisisit pananampalataya at ang lahat ng kapurihan at karangalan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus.